Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today on diary entry number 12, 14 to 15. Let's move on the third day of our novena. Today bring to me all devout and faithful souls and immerse them in the ocean of my mercy. These souls brought me consolation on the way of the cross. They were the drop of consolation in the midst of an ocean of bitterness. Most merciful Jesus, from the treasury of your mercy, you impart your graces in great abundance to each and all. Receive us into the abode of your most compassionate heart and never let us escape from it. We beg this of you by that most wondrous love for the Heavenly Father, with which your heart burns fiercely. The miracles of mercy are impenetrable. Neither the sinner nor just one will fathom them. When you cast upon us an eye of pity, you draw us all closer to your love. Eternal Father, turn your merciful gaze upon faithful souls as upon the inheritance of your Son. For the sake of his sorrowful passion, grant them your blessing and surround them with your constant protection. Thus may they never fail in love or lose the treasure of the Holy Faith, but rather, with all the hosts of angels and saints, may they glorify your boundless mercy for endless ages. Amen. Ikatlong araw. Ngayon, dalhin sa akin ang lahat ng mga deboto at tapat na kaluluwa at isawsaw sila sa karagatan ng aking awa. Ang mga kaluluwang ito ay nagdala sa akin ng aliw sa daan ng krus. Silang patak ng aliw sa gitna ng karagatan ng kapaitan. Lubhang mawaing Jesus, mula sa taguang yaman ng iyong awa, ibinabahagi mo ang iyong mga pagpapala ng buong kasaganaan sa bawat isa at sa lahat. Tanggapinawa sa tinatahanan ng iyong libreng mahapaging puso at huwag kaming hayaang mawalay doon. Isinasamo namin ang biyayang ito sa iyo alang-alang sa lubhang kamangha-manghang pag-ibig para sa amang sumasalangit at matinding nagpapaalab ng iyong puso. Ang mga hiwala ng awa ay hindi maarok. Wala ni sinang makasalanan o matuwid ang makauunawa nito. Kapag inilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain, inilalapit mo kaming lahat sa iyong pag-ibig. Amang walang hanggan, ibaling mo ang iyong maawaing tingin sa mga matapat na tao tulad ng ipinamana mo sa iyong anak. Alang-alang sa kanyang matinding paghihirap, pagkalooban mo sila ng iyong pagpapala at paligyan sila ng iyong patuloy na pangangalaga. Sa gayon, huwag naman silang mabigo sa pagmamahal o mawala ng yamang dulot ng pananampalatayang banal. Sa halip kasama ng lahat ang hukbo ng mga anghel at mga banal, purihin nawa nila ang iyong di malirip na awa sa habang panahon at magpakailanman. Amen. So on the third day, the focus of the novena, as Jesus suggested, are all devout and faithful souls. Lahat ng mga maayos, matitino na mga kaluluwa sa buong daigdig.
Ang mga matatapat na mga kaluluwang ito, kagaya din ng mga naunang mga kaluluwa na iniaalay sa Panginoon araw-araw, ay inilulubog sa karagatan ng awa. Bakit kailangan pa nilang ilubog yung mga makasalanan ilulubog? Eh bakit yung mga devout and faithful souls kailangan ding ilubog? Kailangan pa rin silang ilubog ang mga matatapat, ang mga banal, nanalangin araw-araw para sa mga kaluluwa. Kailangan silang ilubog sa karagatan ng awa. Kasi kapag kahit na yan ay mga matatapat na mga alagad mo, yan ay nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, bumabagsak pa rin, nawawalay pa rin sa tamang daan. Subalit kapag sila ay inilubog sa karagatan ng awa, para mo silang binibigyan ng additional powers. Yung mga kasalanan nila, kasi kahit naman mga matatapat, nagkakasala pa rin. Yung mga matatapat na patawad ng mga kasalanan. Ngayon, ang sinasabi dito, they were that drop of consolation. Isa lamang silang patak sa napakalaking karagatan ng ating Panginoon. Kung sila ay isa lamang patak, parang tingin natin kukonti, no? Pero, yan na yung, sangkatauhan. Nire-represent nila yung sangkatauhan. At dahil kukonti nga sila, talagang gapatak sila. Pero lalahanin natin, itong mga matatapat na mga kaluluwang ito ang nagliligtas, nakakatulong sa pagliligtas ng maraming tao. Kung kaya hindi solo-solo na Jesus ang pagliligtas. So kasama natin ang ating Panginoon sa pagliligtas ng mga kasalanan. Kung kaya kahit na kukonti lang ang mga matatapat na mga kaluluwang ito sa ating Panginoon, the effect is magnificent. Kayang harangan ang pagpapataw ng pagpapataw ng parusa para sa isang kasalanan. Kasi di ba nga, yung mga nakaraan, di ba, pinigilan niya ni Santa Faustina sa pamamagitan ng kanyang mananalangin ng Divine Mercy Chaplet at napigilan ang pagpaparusa para sa mga makasalanan. Yun ay isang, at ang sabi pa nga ni Faustina, kung hindi dahil sa mga kaluluwa na patuloy at araw-araw na nanalangin para sa aking bayan, ay hindi ito maliligtas. Kasi nga, sobra na ang puot, sobra na ang pang-alipusta, sobra na kasalanan ng bayan ito. Kung kaya, very instrumental yung mga matatapat at na mga kaluluwa. Pag wala na ito, wala na. Sino na magdadasal? Sino na lang magpapasan ng sino magpapakumbaba? Wala na po, So, itong mga to, mga iilang butil ng mga matatapat na kaluluwa ay mga rare gold, itong madadalang naman ito, nagpapa, nagdadala ng kaligtasan ng buong mundo. Hindi kailangan ng lahat ng tao ay maging banal. Hindi kailangan abutin yung majority na, ng kaluluwa. Hindi kailangan yun. Kailangan lang natin ng iilan, drop na iilang mga tao, maliit na bilang na talagang magiging matapat at magpapakita ng pananalig, genuine faith and trust to God.
upang maligtas, di ba nga, sa kwento ng Sodom at Gomora. Sabi ni Moses, kung ano ba, may 100, liligtas ba? Oo. Kung 50, ililigtas mo ba? Oo. Kung 20, ililigtas mo ba? Oo. Kung 10, ililigtas mo ba? Oo. Down to 1, oo. No, ganun ang Panginoon. Kahit, ah, kahit konti lang, ay napakalaking element yung kayang gawin ng iilan para sa kaligtasan ng pangkalahatan. Hindi kailangan napakarami. Kung kaya, yung treasury ng awa na binabanggit dito, mayaman ang ating simbahan sa mga treasury na yan. May tayong mga ginagawa, yung mga novena, na katulad nito, yung misa, marami yan. Lahat yan ay may grasya. At ang sabi nga dito, huwag mo kaming hayaang mawalay sa iyo. Kasi nga kung itong mga devout and faithful souls nawalay pa, naku, konti nga lang kasi. Tapos nawalay pa, bumigay, mas magiging mahirap para sa mundo ng maligtas. Kaya yung mga yan, tumatanggap yan ng mga pambihirang mga grasya na kailangan para doon sa overall work of salvation of humanity. So yan ay ibinibigay sa kanila at ipinapanalangin sa araw na ito. And then as a prayer to the Heavenly Father, ganun pa rin, turn your merciful gaze upon faithful souls, no? So yung lens, kasi nga gaze, no? Yung gaze, ang titig na iyan, the lens of the camera, nakafocus na ngayon sa mga matatapat na kaluluwa. At ang sabi nga, yung, yung titig mong maawain mong titig ibigay sa kanila. Bigyan sila ng pagpapala at pangalagaan. Again, kailangan na mapangalagaan ang mga ito, mga ilang mga kaluluwa. Dahil sa papel nito sa overall salvation. Baka isa tayo dyan naman. Kaya binibigyan tayo ng additional graces that ordinary people would not receive, no? Kasi anim ba nila yun? Hindi nila alam kung paano gagamitin yun. Bibigyan sila ng additional power or additional grace. Hindi man nila alam kung paano gamitin dahil wala naman silang concern for other people. So, ibibigay ito doon sa may concern para sa ibang tao. At gagamitin yun para mailigtas yung maraming tao. So, hindi hindi tayo dapat mag-selos. Bakit sila lang ang binibigyan ng mga ganun? But si Faustina lang, no? Tingnan mo nga si Faustina, daming biyayang binigay ng Panginoon. Sabihin mo, bakit si Faustina? Sana all. Kasi nga po, no? Alam ni Faustina kung paano gagamitin ang mga biyayang yun. Kung sa atin ibibigay ang mga biyayang ibinibigay kay Faustina, hala, sige, paano mo gagamitin yan, no? Paano wala ka namang concern sa ibang tao? Masasayang lang. Again, let us pray for these few faithful souls na araw-gabi na nanalangin para sa ating lahat, para sa mamayan, para sa buong mundo. Sila na mga nag-aalay ng sarili, ibinigay ng kanilang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Sila yung mga katuwang ng ating Panginoon sa kanyang misyon over all the entire universe.
Kasi nga ang laki niyan, ang lawak ng mundo. Kailangan ng assistance. We continue to pray for them. Lord Jesus and the Heavenly Father, continue to bless this merciful, this faithful and devout souls. Sa pamagitan nila, ang mundo ay nananatili. Nabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa sa amin na magpanibagong buhay bago ang paghuhukom. Because before the time of justice, dadaan muna kami lahat sa panahon ng awa. Salamat sa mga taong ito na iyong binibigyang lang lakas upang pasanin ang napakarami naming mga pagkakamay at pagkukulang. Panginoon, bigyan mo pa kami ng lakas upang pasanin sa aming balikat ang napakarami naming mga kababayan. Pagkaluban mo rin kami ng kakayahan na makapag-transform ng maraming mga kaluluwa at makapagpabalik sa kanila sa iyo.